AC machines which involve motor control system laboratory. Let's go now to electrical safety. Ano ba yung mga physiological effect ng electricity? Yung muna yung threshold perception. Minimal na current na sa individual kaya niyang ma-detect. Or yung threshold of perception, ito ay yung maliit na kuryente na maaaring maramdaman ng isang individual. Para sa AC na nagtataglay ng basang kamay ay maaaring kasing liit ng 0.5 mA hanggang 60 Hz. Para sa DC naman, 2 to 10 mA. Sumunod naman itong tinatawag natin na let go current. Ito yung pinakamataas na kuryente na kung saan kayang matiis ng isang individual. Yung let go current, ito yung pinakamataas na kuryente na kung saan sinasadyang matitiis ng isang tao ay 6 hanggang 100 mA na maaaring humantong sa hindi sinasadyang pag-urong ng kalamnan. Yung pangalawang effect, physical effect naman, at yung karagdagang physical na epekto naman gaya ng pagbagsak o paghampas ng ulo. Yung respiratory paralysis. Ano ba itong respiratory paralysis? So sa 20 mA na o mas mababa, ang hindi sinasadyang mga kontraksyon ng mga kalamnan sa paghinga ay maaaring humantong sa asphyxiation o respiratory arrest. Kung ang kuryente ay hindi huminto, ang matinding involuntary contraction ng ibang mga kalamnan ay maaaring magresulta sa pananakit at pagkahapok. Sumunod naman itong tinatawag natin na itong ventricular fibrillation. Ano ba itong ventricular fibrillation? Ang mga kalamnan ng puso ay maaaring mag-contract ng hindi mapipigilan dahil sa ventricular fibrillation na kasalukuyang saklaw ng 75 hanggang 400 mA. Nakakaabala ito sa normal na pagpapalaga ng aktibidad ng kuryente ng puso. Ang tibok ng puso ay maaaring tumaas ng 300 beats bawat minuto na mabilis, hindi organisado at masyadong mataas upang epektibong magbomba ng dugo. Pinipigilan ng ventricular fibrillation ang anumang di makabuluhang dami ng dugo na binubomba. Ang normal na ritmo ay mababalik lamang gamit ang isang defibrillator. So, ito yung example ng isang defibrillator kung saan dinidemonstrate kung paano ito ginagamit. Bali, yung ginagamit nila dito ay computerized na, automatic. Sumunod naman itong tinatawag natin na sustained myocardial contraction. Ano ba itong sustained myocardial contraction? Mga paso at physical na simula sa 1 hanggang 6 ampere, yung buong muscle ng puso ay nagpo-contract at humihinto sa pagtibok ang puso. Ito ay hindi magiging dahilan ng irreversible tissue damage. Ito ay babalik kapag yung kuryente ay natanggal matapos ang 10 amperahe. Kaya lang, yung burns ay maaaring maganap, lalong-lalo na sa mga point ng entry ng voltahe. Ang defibrillator ay isang aparatos na ginagamit upang kontrolin ang fibrillation ng puso sa pamamagitan ng paglalagay ng electric current sa chest or sa dingding ng puso. No? Ito yung halimbawa nun. Call for help now. Remove all clothing from patient's chest. Pull red handle to open bag. Look at pictures on pads. Peel one pad off blue plastic. Apply pad to bare skin, exactly as shown in the picture. Press pad firmly. Peel other pad off blue plastic. Apply pad to bare skin, exactly as shown in the picture. Evaluating heart rhythm. Stop compression, Susan. Stand back. Stand by. Stand clear, everyone. Shock. Everyone clear. Do not touch patient. Stand back. Delivering shock. Shock delivered. Provide chest compressions and rescue breaths.
Ang Current Perception Threshold or CPT ay isang uri ng test neuro-selective QST. Ang ibig sabihin ng QST ay Quantitative Sensory Testing. Nasa pamamagitan na kung saan tatlong magkakaibang impulse ng mga frequency 5, 250 at 2000 Hz ang ginagamit para malaman yung kakayahan ng pasyente na matuklasan ang isang kontroladong kasiglahan ng electrical at mga frequency na inaakalang mas kanais-nais na tumasa sa tatlong sensory nerve. Yung ventricular fibrillation naman, ito ay isang uri ng hindi regular na ritmo ng puso o tinatawag natin na arrhythmia. Sa panahon ng ventricular fibrillation, ang mas mababang mga silid ng puso ay kumukontra sa napakabilis at hindi magkaugnay na paraan. Bilang resulta, ang puso ay hindi nagbobomba ng dugo sa ibang bahagi ng katawan. Ang let go threshold ay ang current level na kung saan nawawalan tayo ng control sa ating mga muscle at ang kuryente ay nagiging dahilan na mag-contract yung muscle hanggang sa ang kuryente ay mawala. Ibig sabihin ito, mas mataas ang ground fault current at mas mababa yung oras na kung saan yung overcurrent device ay bubukas at i-clear yung fault. Susunod naman ay accidental high voltage. Ito ay pinsala dulot ng kuryente na nauugnay sa mataas na voltahe na maaaring magresulta sa agarang kamatayan na kadalasan ay dahil sa mataas na voltahe na electric shock na ini-induce o dinudulot ng ventricular fibrillation o talabak na respiratory arrest bilang resulta ng pagparalisa ng central na sentro ng control sa paghinga o pagparalisa ng pulpinang respiratory muscles. Ang ventricular fibrillation ay isang problema sa ritmo ng puso na nangyayari kapag ang puso ay tumibok ng may mabilis at mali-maling mga electrical impulse. Ito ay nagiging sanhi ng mga pagbobomba sa silid ng puso, ang tinatawag natin na ventricles, upang manginig ng walang silbi sa halip na magbomba ng dugo. Ito naman yung myocardial injury ng electrical burns. Ito yung mga first degree, second degree, third degree, hanggang sa umabot siya ng ABR, OBL. May mga bracket ng voltage, yung first, second, at saka third degree. Itong nakikita nyo sa picture, ito yung ventricular defibrillation. 100 volt ng constant current na may kaunting millisecond, no few millisecond, 400 joule alternate current, 100 millisecond. Ito yung ECG with ventricular fibrillation. Ventricular action potential. Ito yung vulnerable period phase. So, dito naman tayo ay mag-reflection tayo o mag-evaluate. No? Sagutan nyo itong mga ito. No? Sa iyong sariling salita, tukuyin ang kaligtasan at ipaliwanag kung bakit ito mahalaga sa iyong larangan ng specialization. So, define mo itong safety. Ilista mo ang mga hindi ligtas na gawi na nagawa mo o naobserbahan mo mula sa iba na may kinalaman sa kuryente. Mga electrical appliances o device. Sumipin ng mga tiyak na halimbawa upang linawin ang iyong sagot. Number 3, bakit mahalagang maunawaan ang katangian ng kuryente? Halimbawa, paano ito nabubuo, ipinadadala at ginagamit upang maiwasan ang anumang mga aksidenteng nauugnay sa kuryente. At number 4, tumulat ng hindi bababa sa 15 mga alituntunin sa kaligtasan na maaaring iakma sa iyong mga silid sa laboratorio ng kuryente, tirahan o anumang lokasyon na gumagamit ng kuryente. Dito sa accidental high voltage, nadulot ng high voltages, no? Yung mga aksidente na dulot ng matataas na voltahe. Narito yung mga halimbawa. Pag-aralan natin yung iba't ibang klase ng aksidente na nangyayari sa mga work natin, sa bahay, o dun sa mga extra mga gawain natin na ginagamitan ng kuryente. Yung mga kadalasang nagiging sanhi ng aksidente sa kuryente. Papakita ko sa inyo yung shocking situations na nangyayari. So start na tayo dito. Yung una, yung tinatawag natin na push-pull. Ano ba itong tinatawag natin na push-pull? Halimbawa, nagtrabaho ka, panglinis, power tools, yung panglinis, tapos nahatak mo. Sa umpisa, kailangan mo ng aksidente mangyayari. Pero gagamitin mo yan uli. The next day, isasaksak mo. Mali na, kuryente. Kasi hindi hinugot ng tama. Next is over and out. Ano ba itong over and out? Itong over and out ay gumagamit ng tinatawag natin na excavator.
Ayun, sinisenyasan na siya ng kasama niya na huwag nang tumuloy. Eh, matigas ang ulo. Ang layo raw, hindi aabot. Pero kung makikita nyo, inabot, no? Kasi tumatawid din ang kuryente. Wala siyang nararamdaman. Pero magsisimula ang problema niya. Pag bumaba ka at tinungtong mo yung paa mo sa lupa, kasi nagkaroon na ng continuity. Yun ang tinatawag natin ng isang problema, no? Next, ang tinatawag naman ay yung tinatawag na positive charge. Kadalasan, nangyayari ito kapag may ginagawa ka sa sasakyan mo. Halimbawa, katulad nito. Yan, ginalaw mo yung baterya. Binuksan mo. Nag-ground ka. Ang naging problema, yung pagbagsak ng harapan, no? Ang susunod, yung nearby accident. Ano ba itong nearby accident? Pipintura ka, halimbawa, may na-aksidente sa tabi mo, huwag mong hahawakan. Siguraduhin mo na napatay mo muna yung switch. Kasi, mag-ground ka rin pag hinawakan mo siya. Kaya, patayin mo muna yung main switch, saka mo siya asikasuhin. Ang susunod naman, ay itong tinatawag natin double dose. Ano ba itong double dose? Yung double dose ay yung dalawang aksidente na pwede mong ma-encounter. Makuryente ka ng 2 beses. Katulad nitong ginagawa ng mama nito, nag-drill. Natamaan niya yung isang wire dun sa loob ng concrete. Nag-ground siya. Nahigan niya yung wire na, open wire na, yung wire na may sugat. Ayun, double dose ang tawag dun. Ang susunod, itong tinatawag natin, in the heat of the moment. Ano itong in the heat of the moment? Kaya merong nakikita ng boss mo na may problema, ayun, weldingin mo. Kumuha ka ng combustible, nilayo mo yung combustible na bagay, no? Tapos nagsaksakan ng kuryente. Kung yung combustible na bagay yun, ay umabot, kumuha ka ng extension. Sabihin natin, yung extension mo ay hindi proportional dun sa load na ginagamit mo. Kaya natagalan ka sa paggamit, nag-overheat. Ayun, umuusok na yung wire mo. And then may dumadaan, nalagyan ng yung combustible. Ayun, naka-aksidente ka. Yun yung pinakikita. Siguraduhin mo na yung extension na gagamitin mo, kahit proportional. Ito pa isa, napatid. Kasi yung mga wire ay salasalabat. Ang susunod, itong tinatawag natin, high-risk intervention. Ano ba itong high-risk intervention? Nagkakabit ka ng bumbilya sa isang mataas na lugar. Hindi mo tinitignan yung daliri mo, nakakabit pa natin sa conductive part ng bumbilya. Ayun. Nag-ground ka. Kaya nasa mataas na lugar ka. Ayan na. Laglag. Tinatawag natin na lockout. Ano ba itong lockout? Halimbawa, may conveyor. Ngayon, may nagdaan na yung auxiliary nila, technician nila. Hininto mo na yung conveyor kasi may gagawin siya. Magte-test siya. Nilagyan niya ng lock. Ngayon, hindi nasabihan yung electrician. Nagte-test ngayon ng conveyor yung technician. Eh, pa ngayon, pumasok ka sa loob ng hindi ka man lang nagtanong, nakita nyo may nakalak. Pumasok ka ngayon sa loob ng makinahan, no? So, yung makina nagpapaandar dun sa conveyor. Hindi napansin yung technician na pumasok ka sa loob. Kaya ang ginawa, pinaandar ulit. Ayan, paandar na. Yun ang nangyari. Yung sublerong sumama kasi yun ang nangyari. Itong bahay, patay na yan. Hindi ginamit yung lock. Next, itong tinatawag ng aggravating factors. Ano ba itong aggravating factors? May nakasaksak. Paulit-ulit na nakahampas ng pinto yung wire hanggang sa masugatan.
Ngayon, yung boss ko pumasok sa CR, naghilamos, yung pinto ay metal, pinawakan, na-ground, baka dalawa na siya, na battery pa sa kanya. So now to power circuit of a motor control system. Nakikita nyo ngayon dito ay yung panel board na pinaglalagyan nito ng mga components na ito. So yung mga nakalagay rito sa loob, yung mga components na ito, nakalagay nyo dito, and nire-represent siya nitong circuit na ito. Ito yung power circuit, katulad ng pinakikita rito, at saka ito yung control circuit. Yung control circuit, gumagamit lang ng dalawang linya. Yung power circuit, ginagamit niya yung tatlong linya, line 1, line 2, at line 3. So, sa control circuit, involved dito, ay puro ito lang magnetic contactor at saka yung overload relay, yung mga switches. Pero dito sa power circuit, of course, kontrolado rin siya ng control circuit, pero may line 1, line 2, line 3 para sa 3-phase input circuit breaker. Ito yung sample ng 3-wire control circuit. Line 1, line 2, line 3. Ito yung start, ito yung latch. Ibig sabihin galing siya dito sa relay. Pag gusto mo mag-start, pinindot mo to, sasara to. Sasara din ito, sasara ito, sasara ito, ikot mo to. Kung gusto mong pahintuin yung takbo ng motor, pindutin mo lang itong stop, putol yung flow ng kuryente. Bubukas lahat to. Okay, ito. So, this is an AC 3-phase. Gumagamit siya ng 480 volts, 3-phase AC. No? So, ito yung sketch ng simple circuit na non-reversing. Ito yung holding coil. Ito yung stop, normally closed push button. Normally open push button. Ito yung latch. Ito yung holding coil niya. Ito yung overload relay. So, itong relay na nilalagay mo rito, dito mo idadaan to hanggang sa end part itong holding coil. Ito yung indicator para sa go o green. Ito yung indicator para sa idle. And ito yung indicator para sa buzzer. So, one stop, one start yung ganyang klase ng motor. May buzzer siya na nakaparallel dito sa red bulb indicator. So, ito yung makikita nyo sa exercises ninyo. Exercises o yung tinatawag natin na activity. So, dun sa activity ninyo, nakalagay din yung ganitong problem. So, ito daw ay ladder diagram ng control circuit para sa isang malaking ventilation fan. I-start ito ng may maintain contact selection switch. So sa circuitong ito, kapag yung power ng fan ay nawala, ito ay automatically na magre-restart kapag yung power ay na-restore o naibalik. So, ang problem dito, imo-modify mo yung circuit para yung bagong kuryente ay hindi niya bubuksan yung fan para mag-restart. So, pag nagkaroon uli ng kuryente, pagkatapos ng isang outage, hindi siya maiiwanang bukas na andar yung fan. So, paano mo gagawin yun? Kasi ito kasi, naka-on to. Pag biglang nagkaroon nawala ng kuryente, naka-on pa rin yan. Tapos, nag-alisan na yung mga empleyado. Biglang nagkaroon ng kuryente, iilaw yan. So, yung buong 8 oras na walang tao dyan, tuloy-tuloy yung pagtakbo ng electric fan mo hanggang sa mag-overheat. So, anong solusyon? Gagawa ka ng paraan para pag nawalan ng kuryente at na-restore uli yung kuryente, hindi aandar yung load o yung motor. Kukuha ka ng dalawang line tapos ang gagawin mo ay way na pag i-start mo to, may energize yung holding coil o yung ito yung holding coil, yung M, sasara itong latch. Kaya aandar yung motor. Pag biglang nawala ng kuryente, madide-energize ito, pati ito. Madide-energize lang pala ito ng magnetic contactor. Pero ito hindi. So, bubukas ito. Kaya mangyayari, kapag na-restore uli yung kuryente, hindi niya bubuksan yung electric fan. Kailangan i-restart mo ulit. So, ito naman condition na pangalawa. Gusto niyang i-modify mo yung given circuit para ito ay mag-start mula sa tatlong magkakaibang lokasyon sa pamamagitan ng paggamit ng push button, start push button. Normally, open ito. So, pinag-drawing yung label at saka i-label mo yung part niya. Itagtag nyo na lang yung label. Pero ito yung diagram niya. So, yung circuit na minodify mo dito, gusto niya makontrol mo yung start niya sa tatlong magkakahiwalay na lokasyon. So, isang location to, pangalawang location to, pangatlong location to. So, gusto mong paandarin na halimbawa yung electric fan, kahit saang lugar ka nandun sa tatlong lokasyon na to, pindutin mo lang ito, aandar yun. Yun ang ibig sabihin nun. Pag biglang nawalan ng kuryente, ganun din ang magiging epekto, madide-energize to, bumukas yung mga holding coil na nandito, kinakailangan mo i-start uli para magsara ito at umandar uli yung motor mo.
O i-modify mo daw uli yung circuit na din-drawing mo sa number 2 sa pamamagitan ng pagdadagdag ng temperature switch na kung saan automatiko itong magta-turn on kapag yung temperature ay umabot ng 100 degrees Fahrenheit. Ang sirkito ay dapat pinapayagan yung push button na mag-on yung fan nang hindi siya umaasa sa temperature switch. So, in other words, dalawa ang function niya. Una, dun sa number 2, magdadagdag ka ng temperature switch na automatically na magta-turn on yung fan kapag yung temperature ay tumaas sa 100 degrees Fahrenheit. Pwede rin i-apply sa aircon to forced by means of switching, yung lamig, no? Tapos yung circuit ay dapat pinapayagan yung push button na mag-on kapag yung fan ay independent sa temperature ng switch. So, ganito ang ginawa natin, no? Yung dadagdagan mo lang dito yung temperature. Kaya ang mangyayari, parang ka naglagay ng jumper dito, na kapag nagkaroon ng, umabot siya ng 110 degrees, dadalo yung kuryente dito, kahit hindi bubuksan to, napasok yung kuryente dito, i-energize niya to, automatic, aandar yung motor. Pero pwede mo siyang patayin dito. So, kahit na pinatayin mo siya, pag 110 degrees pa rin, dadaloy pa rin yung kuryente. Ang pinakamagandang gawin mo, dito mo mismo patayin. Pero pwede mong i-start lahat yan at the same time. O close mo lang dito. Pero pag umabot ng 110 degrees, kahit di mo pinitindot to, dadalo yung kuryente dyan, andar yung electric fan. Pinakauli, i-modify mo daw yung circuit sa pamamaraan na yung tatlong push button ay hindi mag-on hanggang yung temperature ay hindi umaabot ng 110 degrees Fahrenheit. So, paano gagawin? So, i-modify mo daw yung circuit sa pamamaraan na yung tatlong push button, hindi niya mabubuksan yung fan hanggang yung temperature ay hindi umaabot ng 110 degrees Fahrenheit. So, kahit pindutin mo ng pindutin ito, hindi aandar yung fan kasi meron siya rito temperature switch. So, yung temperature switch ay hindi magpapayag na dumalo yung kuryente rito hanggat hindi siya umaabot ng 120 degrees Fahrenheit. Kaya kahit pindutin mo ng pindutin ito, hindi mag-on. Pero pag umabot na siya ng 110 degrees Fahrenheit, pindutin mo to, dadalo yung kuryente, aandar yung electric fan. So sa figure 1, ano daw yung function ng control relay o CRS control relay for proper operation of the motor. Number 6, ano daw yung purpose ng paglalagay mo ng normally closed time relay contact ng nakaseries sa alarm? Bakit ang normally open time relay contact ay nakaseries sa motor contactor? Okay, let's start. Dito yung nakikita nyo ito. This is an example of a circuit that is full voltage, non-reversing. One stop, one start. Actually, ito na yung plate 1 ninyo. So, ito yung tinatawag natin na stop button. Yung stop button at saka ito yung start button. Ito yung holding coil. So, ang holding coil ay may mga built-in na mga contacts. Ito mga katulad dito. Mga built-in na contacts yan. Kung kulangin yung mga contacts, meron tayong tinatawag na auxiliary na bibili din yun. Kinakabit natin yun sa holding coil. And then, itong nandito naman, itong buko dito, ito yung tinatawag natin na overload relay. O in short, tinatawag natin na OL. Nasa loob yan ng isang OL, isang normally closed, at isang normally open. Naka-run yan, naka-start. Tanggalin natin. Tapos ito, lalagyan natin. Normally closed kasi itong isa. Ito yung tinatawag natin na normally closed. Kula gamitin natin para naka-emphasize. Ibig sabihin, normally closed yan. Ito, normally open. Naglalagay din tayo ng tinatawag na mga indicator. Itong kulay dilaw na ilaw na to, nagre-represent to sa tinatawag natin na idle. Ibig sabihin, wala siyang action. Idle siya, ibig sabihin. Pero may power. Ito naman kulay green, ito yung tinatawag natin na start or running. Minsan nilalagyan to ng letter R, ito letter I. Ibig sabihin ito running. Tapos, yung isa naman ay kulay pula. Ibig sabihin ng kulay pula ay fault. Ang ilaw na to ay nagre-represent dito sa contacts ng overload na normally open. Ito, nagre-represent to din sa component na overload relay na normally closed. Yung starting, pag pinindot ko to, ma-energize ngayon itong holding coil. Kasi ito normally closed naman to. Itong holding coil ma-energize. Kasi ang mangyayari ngayon, dadalo yung kuryente dito. At syempre, naka-press ka dito, dadaan siya dito. Tapos, ma-energize ito, sasara ito,
Tinatawag natin ito na auxiliary. Nasa row yung auxiliary. Hindi, yung overload, wala siyang pakialam. Hindi apektado yung overload. Kasi ang kumukontrol dito sa overload ay yung overload relay. Ang kumukontrol dito sa mga contacts na ito ay itong holding coil na nasa loob ng magnetic contactor. So kapag pagpalagay na natin wala pa ito, pag pinisil ko to, ang kuryente ay dadaloy dito, may energize ito. Tapos, wala namang problema dito, dadaloy pa rin siya hanggang dito. So, line 1 tsaka line 2 to eh. So, dito sa line 1, ang nangyayari, aakit ang kuryente dito eh. Papasok dito, sasarado rito, under ngayon yung motor. Para huminto yung motor, pipisilin mo to. Kasi, pag pinindot mo kasi ito, sasara to eh. Kaya kahit bitawan mo to, tuloy-tuloy yung takbo ng motor. Kaya lang, kung halimbawa na hindi mo nilagyan ng ganito, pag pinindot mo, andarin mo to, kaya nang binitawan mo, aakto yung motor na parang jog. Nagsisilbi lang siya na parang jog switch. Kaya nilalagyan mo rito ng latch. Ang tawag natin dito ay latch. So, pag gusto mong pahintuin yung motor, pipindutin mo itong full voltage, pipindutin mo itong normally closed na switch. Pag pinindot mo itong normally closed na switch, mapuputol yung daloy ng kuryente, madide-energize ito, bubukas ito, and at the same time ay iilaw ito. So, lagyan na natin ng ilaw pala. Lagyan natin ito. Halimbawa, ito nilagay ko na ito dito. Normally, closed dapat pag ang ilalagay mo ay idle. So, normally closed. Yan, normally closed yan. Tapos, ito, normally open. Tapos, huwag nyo muna pakialaman to, no? Ano to eh? Ito ay overload relay. Sa ngayon, wala yung pakialam dito sa ginagawa natin ngayon. Nandyan lang siya para magbigay ng proteksyon. Okay? Tapos ngayon, ito ay normally closed para umilaw yung dilaw ng ilaw. Normally open ang green kasi hindi naman go. Lagay mo yan. O normally open ang lalagay mo rito, normally closed. Pagpalagay na natin itong dalawang ilaw na to ang natin, no? Ang tinitignan natin kasi ang tawag dito sa dalawang ilaw na to ay indicator. Para malaman mo kung tumatakbo yung motor, para malaman mo kung hindi. Para ito rin building wiring. Nasa isang lugar ka, meron kang nakikita, halimbawa nasa isang room ka, may salamin na katulad ditong salamin na nasa akin, kahit na wala ako dun sa harapan, alam ko kung maandar yung motor o hindi. Halimbawa, nagtitraining kayo, nagpa-practice kayo. Alam ko kung hindi umaandar kasi nakasindi yung dilaw na ilaw. Alam ko rin pag umaandar kasi sisindi yung green na ilaw. So, gagawin natin ngayon dito, before starting pala muna, hanggat di mo pa pinipindot ito, nakasindi ito, yung dilaw na ilaw. So, pag pinindot ko itong start, may energize itong holding coil. Magnet ang nasa loob nito electromagnet. So, pag na-energize to, lahat ng mga contacts niya na normally closed ay mabubuksan at lahat ng mga contacts niya na normally open ay magsasara. So, ito ay normally closed, nakailaw. Ipinindit ko to, bubukas yan. Bubukas yan, mamamatay itong dilaw na ilaw. Ngayon, ang gagawin ko ngayon, ang susunod naman na mangyayari, itong nailaw, yung contacts ng green na ilaw na normally open, ay magsasara. Ito ang magsasara. Siyempre, pag nagsara yan, dadaloy kuryente nga dito dadaloy, yung isa, hindi dadaloy dito, nakabukas na to dito dadaan. Iilaw yung kulay green. Mahahati yung kuryente kasi dito Iilaw yung kulay green. Tapos bababa dito. Yung isa bababa dito. Sasalubungin nila yung load na motor. Iikot. Iikot yung motor. Ngayon, kung gusto mong pahintuin yung motor, pipindutin mo lang ito. Pag pinindot mo ito, bubukas to. Ang mangyayari, ang sasara ay ito. Kaya iilaw uli itong kulay dilaw. Okay, dagdagan natin, no? Ito naman buzzer. Paano ba ito? Ang buzzer, kasi itong dalawang ilaw na ito, nilalagay mo ito lagi bago dumating ng overload dito. So in other words, yung isang part ng overload ay hindi nakakonekta dito. Sa isang side lang. Pero ito, side by side, no? Line 1 to line 2, idadaan mo to dito. Ito yung buzzer na nakaparallel sa ilaw na kulay pula. At yung contacts na ito ay nakadepende lahat sa overload relay. Wala siyang kinalaman dito sa magnetic contactor.
ng mahawak nitong mga ito. Kaya sabi ko nga, dalawang slide yung ipapaproject ko sa inyo. Isang para sa magnetic contactor at saka isa para sa overload relay. Itong overload relay ay napaka-delicate. No? Kasi madaling masira yan at mahal. Kaya dapat yan nilalagyan mo ng fuse para kung magkaroon ng overcurrent kasi ito yung overload current protection. Pinoprotektahan niya yung motor at saka yung control circuit. So ngayon, pag nagkaroon ng fault, automatic, halimbawa habang umaandar to, nagkaroon ng fault, automatic, bubukas bubukas to. Siyempre, pag bumukas to, mamamatay na yung circuit, walang dadaloy na kuryente dito. Bubukas lahat ito, pati itong kulay dilaw na ito na kahit na normally close yan, mawawalan ng daloy ng kuryente kasi walang dadaloy na kuryente dyan, hindi magtutuloy. Kaya lang naman umiilaw ito dahil kasi dumadaloy yung kuryente galing dito papunta rito. Ngayon nabuksan to, mamatay din dyan. Shutdown in short speak. Ang kuryente ngayon, dadaloy na lang galing dito sa line 1 papunta rito kasi automatic naman ang mangyayari na ang magsasara dyan, ito. OL din to normally open. Ito, normally close. Bumitaw ito, nawala ng kuryente rito, sumara ito, pasok niya ngayon dito. Ilaw yung kulay pulang bulb, yung buzzer, dadaanan niya, magwawangwang yan, then baba siya rito. Ibig sabihin, may fault. Ngayon, gumagawa tayo ng artificial na fault. Pag tumunog yung artificial fault na yon, mangyayari itong mga sinabi dito, ilaw ito. Tapos, nare-reset yung babalik mo lang. Ito naman yung tinatawag natin na power circuit. Dito sa power circuit, kasi dito sa unang circuit natin, ito yung control circuit class eh. Ang control circuit, gumagamit lang ng dalawang linya. Line 1 tsaka line 2. Ang power circuit, gumagamit ng tatlong linya. Line 1, line 2, line 3. Ang nangyayari kapag during starting, nagsasara lahat to. Kaya dadaloy ngayon mula sa line 1 ang kuryente, papunta sa circuit breaker, syempre, papunta rito. Itong mga ito, ang tawag dito ay heater. Bimetallic strip yan. Kumukontrol dun sa tinatawag natin na ON. Nasa loob ng overload relay yan. Minsan nga, ang symbol niyan ay ganito, no? Kasi nagtumitiklop yan eh. Ang symbol niyan ay ganito. Tapos yung kabila. Sir, excuse lang po sir. Ano po ulit tawag po dyan, sir? Heater, tinatawag din siya bimetallic strip. So, kaya siya nakatiklop na ganito kasi pag nagkaroon ng overload, nagkakaroon ng umiinit ito. Kaya ang mangyayari, titiklop ito, bubukas. Hiwala ito. Ito ay titiklop ng papalayo dito sa isa. Kaya walang dadaloy na kuryente dyan. Hihinto ito mo to. That is happening during a fault. So, ang tawag dito, heater, nasa loob yan ng overload relay or tinatawag na bimetallic strip. It is also considered as an alloy. It is an alloy is a combination of two or more metals. So, it is an alloy. Ngayon, itong line 1 at saka line 2 na nandirito, ito lang yung pinagkakabitan ng control circuit. Pero ito yung motor mo, ito yung line 1, ito yung line 2, ito yung line 3. Ito yung main circuit breaker natin na makikita nyo sa kabilang gilid ng trainer natin. Ito yung main protection. Ito ang main circuit breaker na nagpo-protection sa buong circuit ng motor control natin. Kaya ang nangyayari ngayon, itong main circuit breaker na ito, ang last line of defense. Kapag hindi ito gumana, kapag ito hindi gumana, syempre hindi mag-normally close yung OL contacts niya at hindi mag-normally open yung normally open na contacts niya. Ang mangyayari, ito ang last line of defense niya, itong circuit breaker. Ito ang mapuputol kapag nagkaroon talaga ng overload. Ito, bibigay itong circuit breaker na ito. In case na hindi mag-function ng gusto yung overload relay mo. Pero bibihira mangyari yun. So, in other words, may dalawang klase siya ng protection. Yung overload relay at saka yung main circuit breaker natin na nasa kaliwa ng trainer natin na makikita nyo pag punta nyo rito. So, ito yung number
plate number 2 hanggang plate number 12. Yung kanina, full voltage non-reversing, 1 stop, 1 start. Ito, full voltage non-reversing, pero 2 stop, 2 start. Paano gagawin mo? Okay, 2 stop, 2 start eh. Dalawang ganito. Ilalagay mo lang dito yung isa. 2 stop, 2 start. Lalagay mo yung isa dito sa ibabaw. Parang ganito. Lalagay mo yung isa rito. Pero gandahan yun. Yan. Normally close. Parang 2 stop, 2 start. Yung isa lagay mo rito. Sa taas nito. Ganyan. Parang ganun. Tapos, yung susunod ay full voltage non-reversing, 1 stop, 2 start. Okay. Ito, ilalagay mo as usual lang na walang ganito. No? Tanggalin mo to. 1 stop. Ito yung sinasabi ko kanina sa inyo na hindi ko napapa-actual. 1 stop, 2 start. Kumbaga ginagawa lang natin komplikado. No? Pagpalagay natin, 2 groove ang kailangan na may access. So, 2 operator ang kailangan mag-access sa start. Tapos isang stop lang para dun sa isang operator na nakabantay in case na magkaroon ng problema. No? Isa lang ang mag-stop. Then, full voltage non-reversing, 1 stop, 1 start, 1 jug. Maglalagay ka ng jug. Paano ba yung jug? Wala pa yung jug dito. Ang jug class ay ganito. Yung jug switch. Ang symbol ng jug switch ay ganito, 2. Normally closed sa taas, tapos meron pa siya rito. Normally open sa baba. Nasa ano yan, no? May circuit yan sa loob. Kaya pag nilagyan mo yan ng ganito, pag binuntuhin mo to, mag-start to. Mamamatay yung circuit dito sa taas. Pag palagay natin na may circuit to, mapuputol pag binaba mo dito. Ito naman na magsasara. Normally open sa baba, normally close sa taas. Ito rito lang. Tapos, meron tayong tinatawag na full voltage, 1 stop, 1 start, 2 jug. Maglalagay ka ng 2 jug. Don't worry, tuturo ko pa rin to. Full voltage, reversing. Ito yung nag-ano naman siya, nagre-reverse. Full voltage reversing, 1 stop, 1 start. Full voltage reversing, 2 stop, 2 start. Lahat yan gagawin. Tapos electrical interlock. Paano ito? Immediate. Tawag ng ibang mga instructor dito, immediate. Kapag pinindot mo, tapos pwede mo yung start, pwede mo agad pindutin yung reverse. Nasa kanya, 1 stop, 1 start, 2 stop, 2 start, 1 stop, 1 start. May isang jug. Electrical interlock to. Pag sinabi mong electrical interlock, meron din siyang tinatawag na immediate. Pwede mong biglaan na i-reverse. Kasi dito sa taas ng mga problem, napakadelikado na ito, no? 1 stop, 1 start. Kapag ito binigla mong i-reverse, pwede masunog yung motor, no? Habang umagat, dapat dito sa taas, i-stop mo muna, saka mo pindutin yung reverse. Dito, 1 stop, 1 start. Kaya nga tinawag na 1 start, 1 start. Ito, sa layman's term, itong electrical interlock, tinatawag natin ito na automatic. Sinabi mong automatic, habang umaandar siya ng forward, pwede mo siyang i-reverse. So, meron pang mga kasama to, yung electrical interlock. Hindi na ilagay dito. Yung tinatawag na sequential. Pagbabaliktad naman siya. No? Pag sabi mong sequential, 2 motor. Kaya kung makikita niyo yung isa yung nandun sa labas ng kwarto, 2 motor, isang nasa taas, isang nasa baba. Pag pinindot mo yung yung pinaka-start, ang aandar yung motor sa taas. Pag pinindot mo yung isang switch, aandar yung motor sa baba. Imbes na reverse forward, nagsisequential siya. Sample ng full voltage, 2 yung magnetic contactor niya. Stop, start, ayan. Start niya, no? Isa para sa forward at isa para sa reverse. Ito yung reverse. Forward holding coil, reverse holding coil. Ibig sabihin, dito sa circuit na to, gagamit ka ng 2 magnetic contactor. Isa para sa forward, isa para sa reverse. Okay? So, sa forward, muna tayo. Normally close yan. Pinindot ko tong forward. So, pag pinindot ko tong forward, normally close dapat ito eh. Line 1, line 1, line 2. Huwag muna natin intindihin itong mga nasa babang ito ng mga indicator. No? Huwag na muna natin intindihin niya. Dito muna tayo sa taas. Puro switch muna tayo. Okay. Ito yung connection kapag naka-forward at saka yung kabila naka-reverse. Okay. Pag pinindot ko ito, may energize itong forward na holding coil.
Ang mangyayari, lahat ng forward, magsasara. Sasarado to. Siyempre, yung mga indicator, mamaya na yun. So, dadaan yung kuryente dito, dadaan dito, no? Kasi bibitawan mo to eh, dadaan dito, tuloy-tuloy na andar yan. Kasi na-energize siya eh. Nagsara ito eh. So, nagsara, no? Nagsara yan. So, pag nagsara yan, pinindot mo to, dadalo yung kuryente dito, papunta dito, sa baba. Galing dito, no? Punta rito. Baba, yan. Then, makikita nyo dito sa kabila, yan, galing sa line 1, papasok sa line 2. Papasok ang kuryente rito, syempre sasara to eh, para sa forward. Andar yung motor. Ngayon, dito ngayon papasok yung trick para mag-reverse. Kasi sa 3-phase, pagbalik ka rin mo lang yung isang linya nito. No, ito. 3 linya yan. Pagbalik ka rin mo lang, yung line 2, lagay mo sa line 1, yung line 1, lagay mo sa line 2. Babaliktad ng ikot yan. Yan ang karakteristik ng 3-phase motor. Kaya, gagawin natin, natapos na ito, i-stop mo. One stop, one start eh. I-stop mo. Balik sa dati, lahat, no? Bubukas ito, bubukas din lahat ng mga indicators. Then, pagbukas lahat ng mga indicators, ang mangyayari, pwede mo nang pindutin ito. So, pag pinindot mo, may energize yung reverse. Kaya ang mangyayari, sasara ngayon itong holding coil or yung latch para sa holding coil ng reverse. Kaya mangyayari, ang kuryente dadaloy dito. Siyempre, hindi siya papasok dito, nakabukas ito eh. Dito siya dadaan, dadaloy siya rito pag ganyan. Akit siya rito. Kung may indicator dito, bababa yung isa, mahahatik. Akit siya dito, pasok siya sa line 2. So, paano ngayon ang itsura niya pagdating dito? So, from line 1, normally, paano ba ang dapat na mangyari? Kasi bubukas ito eh. Naka-off na yung forward eh. Wala na yan. Wala yan. Kaya mangyayari, maglalagay tayo ng yung line 1 papunta rito eh, di ba? So, ang mangyayari, yung line 1, ibis na papunta rito, maglalagay ka dito ng papunta rito sa baba. So, paano yan? Lagay ka ng isa dito. So, ay pupunta dito sa baba. Tapos yung isa naman, yung galing sa line 2, akit mo sa taas. No? Kuha ka ng isang linya rito, galing dito sa line 2, ito, kukonect ko rito. So, pag connected, tuldok ha. So, ibig sabihin, ito connected dito, ito connected dito, papunta rito. Ito mga ito ay reverse. Nakasarado lahat yan kasi naka-reverse tayo. Yan, nakasarado to. Tapos, itong isa, lalagyan mo din. Dito pa ganyan. Medyo madali lang sa drawing. Pero nakakalito ito pag ginagawa mo na sa actual. Kasi, ang pinakikita ko dito sa inyo, ay ladder diagram at the same time, schematic. Susundan nyo ng ganyan. Pero pagdating sa actual, gagamit tayo ng connector, wiring diagram yun. Plus, kaya sabi nga dito sa discussion dito sa lecture, dapat alam mo kung paano mo siya i-translate from schematic to wiring and vice versa. Or else, hindi ka makakapag-training dun sa trainer natin kung mabilis kang malito, no? Okay, malilito. Practice not being confused. Lalong-lalo na pagdating sa exam. Pag nalito ka rito, eh wala na, tapos na. Finish na. So, ito lang yung magkano rito. Kasi ito pinagbaliktad natin. So, papasok yung kuryente galing sa line 1, papunta rito sa line 2. Tapos, yung kuryente galing sa line 2, papasok, papunta dito sa isa, papunta sa line 1. And then, yung kuryente galing sa line 3, nakaparallel lang, pareho. Ang mangyayari, magre-reverse ngayon siya ng ikot. No? Babaliktad ang ikot niya. Magre-reverse. So, ngayon, paano ngayon natin gagawin yung indicator? Yung indicator, pwede naman yung idle common eh. Diba? Kaya yung idle, ladder diagram ito kasi parang hagdanan. Makikita mo, may mga ladder dito, pero nakarekta yung isa, dito pa rin sa ON, wala nagbabago. Unahin muna natin itong isa. Para sa idle, lagay tayo ng idle bulb. Yan ang idle bulb. Lagay tayo ng bilog dito. Lagay natin letter I which stands for idle. Tapos, connect na natin dito. So, ito ay contact. Ang magnetic contact ay galing sa forward. Ito. Kasi ito ang reverse Ito ay para sa forward. Yan. Then, pag
in-start mo to para sa forward, sasara ito. So, pag hindi mo siya, pag naka-idle yan, lalagyan mo pa ng isa pa yan dito para sa forward, saka reverse. Tawag natin dito ay magnetic contact. Yung forward, ito yung reverse. So, paano gagawin? Yan ay normally closed talaga, for both, no? Normally closed yan. Yan. So, pag naka-idle yan, nakasarado pareho syempre yan, iniilaw pareho yan para sa forward at sa reverse. Diba? Pero paano nangyayari pag pinindot mo yung, lagyan natin ng indicator para sa, dapat isang ilaw lang. Gagawa natin ng paraan para isang ilaw lang. Lagay natin running. Tapos, meron siya ditong normally open. Ito, idle. Tapos, green ang ilagay natin para dito sa forward. Idadaan natin itong pag-ganyan. So, ganyan. Forward. Okay, naka-idle yan. Lalagyan natin ng dalawang magnetic contactor ito. Yung isa, lagay natin dito. So, ito ay para sa reverse, ito ay para sa forward. Normally open yan. So, tignan na natin kung ano, malalaman lang natin na tama ito kapag ginawa na natin sa circuit. Halimbawa, ito ay in-start ko para sa forward. Automatic, bibitaw yung isa, yung forward. Diba? Pero, nakailaw pa rin ito. Kasi, nakasarado pa rin itong reverse. Siyempre, dadalo yung kuryente pa rin dyan, iilaw. Understandable na naka-forward habang nakasindi. Kasi makikita mo naman habang pinundot mo yung forward, sasara itong kulay green na bumbilya. Pinindot mo itong forward, iilaw to. Habang nakailaw to, nakailaw din to. So makikita mo, madistinguish mo nga. Umiilaw to Umiilaw din yung dilaw. Ibig sabihin, isa, yung sa dalawa ang umaandar. Either forward or reverse. Maliban na lang kung gusto mong dagdagan, maglagay ka ng dalawang bumbilya para sa forward at reverse. Maglagay ka ng dalawang bumbilya para sa idle. Para nakikita mo na umiilaw pareho. Kasi pag naka-idle, umiilaw pareho yan. Bumubuka, namamatay lang yung isa. Makikita mo, pag nagra-running yung isa, yung isang bumbilya ng idle, mamamatay. Pero bukas pa rin yung isa kasi yun, madidistinguish mo kung ano yung reverse tsaka forward. Pero pag ganito, isang ilaw lang, it's either yung forward o yung reverse ang maandar. Pero merong maandar. Diba? So, dadalo yung kuryente dito, mahahati, kasi bumukas to Hindi na siya dadaan dito. Dadaan yung kuryente galing dito, kasi line 1 tsaka line 2 Dadaan ng kuryente galing sa line 1. Hindi dadaan dito. Dito siya dadaan. Iilaw yung idle, nakailaw pa rin yung idle ng isa, kaya lang, yung isa, nakailaw din, yung kulay green. So, nakailaw pareho. Ibig sabihin, kaya nakailaw pareho, may isang umaandar, yung forward. Kaya mangyayari, pag ang akit nito dito, mahahati yung kuryente, hindi ito diretso rito kasi nakabukas to, normally okay. Hindi ito dadaan. Nakasara to, nasarado yan, para mabitawan mo to. Kahit bitawan mo, umaandar pa rin. Fault yan normally closed, dadaluin ng kuryente yan. Tapos, walang kuryente dadaan dito dito lang Ganyan. Galing dito, sasalubungin naman ito yung kuryente na galing dito. Akit doon, papunta sa line 2. Ngayon, na mangyayari, punta tayo sa kabila, dadali ang kuryente mula sa line 1, papasok dito. Papunta sa line 2. Yung isang kuryente naman dadaloy galing sa line 2, papasok, papuntang line 1. Yung kuryente sa line 3, galing dito, papasok dito, ganun pa rin. Ang mangyayari, magre-reverse. Balik tayo. Halimbawa naman, i-stop mo. Pag i-stop mo, mangyayari, ito ay masasara. Nakailaw pa rin. Pero, since na nahahati, pag parehong na-idle, hahati ang kuryente pag ganyan, isa lang pa iilawin niya. Pag nilagay mo dalawang bombilya, nilagay mo isa rito, nakailaw pa rin pareho.
Ibig sabihin, idle pareho, walang gumagana kahit dali. Kaya kung nagtitipid ka sa bumbilya, isa lang. Ngayon dito, pag dali ng kuryente, sa reverse naman tayo. No? Pag reverse, ano-ano yung magsasara? Ang magsasara pag reverse ay itong mga ito ang magsasara. Ito, sasarado yan. And ang kuryente, ang mangyayari, reverse ito bubukas yan. Ang sasara ito. Kaya nakailaw pa rin yung idle. Pero this time, pag pinindot mo yung reverse, yung forward, sasara itong forward. Nakailaw to. Nakailaw pa rin silang dalawa. Sasara itong forward, dadali yung kuryente, papasok dito sa forward, dadali yung kuryente, nahati rito Dito, dadali siya sa kabila, mabubusan itong forward. Yung reverse ang sasara. Yung reverse ang sasara. Kaya, ang mangyayari, yung kuryente dadali dito, mahati rin dito. Nakabukas yung idle, nakabukas din yung forward. So, ibig sabihin, nakabukas din yung forward, dadaan ng kuryente dito. Na forward. Hindi siya tutuloy dito kasi nakabukas pareho. Dito siya dadaan. Yan. Didiretso siya rito pero sasalubungin siya ng kuryenteng galing dito tsaka galing dito. Akit dito, papunta ron. Bababa. So, paano mangyayari? Punta tayo sa kabila. Siyempre, bubukas na to. Naka-forward Bubukas yan. Ang sasara ngayong class, itong nasa forward. Yan, at saka yan. Ang kuryente, dadali dito. Yung isang kuryente, hindi naman dadaan dito rin. Saka ito dito. Kaya, forward ang ikot niya pag ganito. Ganyan pag reversing. Okay, class. Ito ang collection ng jug. Ito yung jug. Actually, dalawang switch yan. Pero ito, parang pinakita lang niya na bumaba. Ito yung stop, ito yung start. Magkakasama lahat yan. Kailangan, pag pinindot mo ito lang ang maapektuhan, aandar yung motor. Pwede mong bitawan. Pag pinindot mo to, ng pababa, dadali yung kuryente rito, papunta rito. Pero hindi magsasara yun nandirito. So, may auxiliary kang nakakonekta rito Pag ito pinindot mo, dadali yung kuryente dito, aandar, i-stop mo. Pero pag dito mo nilagay ito, dadali yung kuryente, hindi tutuloy dito Nakababa yung switch Dito siya dadaan, papunta rito. Kaya pag binitawan mo to, hinto yung motor. Kaya tawag jug. So, pag-umpisahan ko nang gawin yung mga plates, sabihin ko sa inyo kung ano yung gagawin nyo. Ito class yung borderline natin na susundin. Your name, dito mo ilalagay yung course year and section, yung title, ako yung advisor nyo siyempre dito, yung date, 10 mm to. So ito yung full voltage non-reversing, one stop, one start. Ganito ang gagawin niyo Halimbawa kung naka-running siya, guguhitan nyo siya ng kulay green. Ibig sabihin, papakita niyo yung daloy ng kuryente kung saan dumadaan. Ganyan. Para may konting art yan. One stop, one start yan. Full voltage non-reversing. Pag naka-idle, ganyan ang itsura. Ayan. Tapos, susunod, fault. Pag may fault, ganito naman. Idle to. Ito, paano pagkabit ng jug. Yan, paano pinakabit. Kung may kasamang jug. So, sasend ko na lang. Ito yung mga gagawin natin. Yan. Ang gagawin nyo ngayon, kukopyahin nyo na lang yung ginawa kong una. Full voltage, non-reversing. Nandito naman yun One stop, one start. Susunod, plate number 2, full voltage, non-reversing, 2 stop, 1 start. Plate 1, plate 2, puro non-reversing. Plate 3, non-reversing. May jug ngayon. Hanggang plate number 5 ang gagawin nyo, So, yung 6 to 12, wala munang gagawin galon. Ito muna ang gagawin. So, pag nagawa nyo na to, 1 tsaka 4. 1 tsaka 4 lang. Pag nagawa nyo na itong plates na to, iisa-isahin ko kayo. Nagawa mo, natatakang ko, bago nyo i-upload, gagawin nyo muna to. Gagawin natin to. Yan. Tsaka ito. So, kasi ito, medyo variation na lang to Pag ito na master mo, ito 1 tsaka 4, kayang-kaya mong gawin itong 2, 3, hanggang 5. Ang kailangan mo master mo dyan, yung 1 tsaka 4. So, may gagawin na kayo Plate number 1 hanggang plate number 5. Sa exercises naman, hindi nyo magagawa yung exercises sa bahay na yung susunod na exercises na tinuro ko yung una, di ba, nagawa nyo yun. Yung susunod din yung magagawa nang wala kayo rito. Kailangan nyo yung mga slides na nandito sa kabilang kwarto. So, magto-troubleshoot kayo. Troubleshooting form. Ang gagawin nyo, to-troubleshoot kayo. Ang daming mato-troubleshoot dun. Paramihan ng na-troubleshoot, Lahat ng may pinakamaraming na-troubleshoot, siya magsisilbig denominator ng lahat. Sa Excel yun. So, ang mangyari, ranking. Magkakaroon tayo ng ranking. Yung may pinakamaraming na troubleshoot, yung may mataas na grade sa troubleshooting. So, ito yung mga gagayahin nyo. Okay, ang nakikita nyo ngayon yung ginagawa ng mga estudyante
sa mga exercises. Tine-check nila yung resistance at saka continuity, pinapamiliarize nila yung mga slides. Tapos isusulat nila ngayon yun dun sa form. Plus yung mga exercises na pinagagawa ko sa inyo. Yung mga exercises na pinagagawa ko sa inyo, dito nila binabase yun. O katulad dito, ang ginagawa nito ay kinokorek niya yung isang slide. Kasama yan sa mga points na ibibigay ko sa inyo kapag nagawa nyo. Ililista nila yan dito sa form na ito. Makikita nyo ito. Makikita nyo naman to na binigyan ko kayo ng mga ganito. Sasagutan yan. Kung hindi ninyo natatandaan, ipakita ko na lang sa inyo yung front page. Ito yung pinaka front page class nung pinagagawa ko. Ito yung mga group. Ito yung group members. Ayan, tinetest nila isa-isa. Gumagamit sila ng multi-tester para makuha nila kung tama na normally closed or normally open yung tinetesting nila. So lahat yung kinuha nila dito sa rack. Ang tawag dito class ay rack. Ito mga nandirito na nakikita nyo sa harap, ito yung tinatawag natin na control circuit. Yung power circuit, itong actual na power circuit, ito yung nasa side na to, na kung saan nakalagay dyan yung main circuit breaker. Pero yung pinaka-main niya nandun sa loob ng room ko. Ayan, dapat may mga dala rin kayong toolbox para magamit ninyo. Dadalhin nyo lagi yan. Kapag papasok kayo dito sa room ko, magagawa kayo ng troubleshooting at saka nagpa-practical kayo. Dito nila sinasagutan yung exercise na kinakailangan gamitan nitong mga slides. Kasi exercise 1 to ilan lang ba yung yung hindi kailangan gamitan ito? Yung purong papel lang? 1 to 3 lang class yung exercises na ginagamit. Na kahit sa bahay pwede mong gawin. Pero yung 4 pataas, hindi mo siya pwedeng gawin sa bahay kasi kakailanganin mo itong mga slides para masagutan mo yung mga nandun sa manual. O katulad nitong ginagawa ni Miss Sibilia. Nagtetest siya ng resistance ng mga contacts para sa normally closed at saka normally open. Yan. Ito yung mga lamps para sa idle, chine-check nila lahat yan. May mga points yan, nilalagay ko yan sa ninyo, sa paper, sa supply and materials paper ninyo. Plus, start lang tayo dito, no? Dito tayo huminto Reviewing ko lang yung jog. Yung jog circuit, dalawang klase. Yung isang circuit, gagamit ka ng start push button, normally open. Para yung tinatawag natin na start button. Dito sa start button, gagamit ka ng dalawang start button para dun sa normal na pag-start ng motor control. Yung isa naman, gagamit ka ng start button pero meron siya ditong latch. L-A-T-C-H. Latch. So, ano purpose? Pag pinindot ko to, ma-energize to. So, pag na-energize dan, sasara ito. Kaya ang mangyayari, dadalo yung kuryente. Okay, class, ito ay tinatawag na start jog. Pag pinindot ko to, dadalo yung kuryente dito. Pag nirelease ko, wala siyang kuryente. Ito, start jog switch naman to. Start jog yung isa. Ito naman, start jog switch. Pag pinindot ko to, may energize to. Dadalo yung kuryente dito. Hindi siya makadalo. Then, normally open to. Ito naman, pag pinindot ko to, wala rin dadalo yung kuryente kasi nakabukas to Hindi siya mag-start. Not as long na kapag ito ay merong latch switch. Pag meron itong latch switch na ganito, nasara ito. Tuloy-tuloy na andar yung motor. Hindi katulad nitong isang to. Pag pinindot ko to, walang mangyayari. Kasi pag wala ito, pinindot ko to, andar. Pero dito, walang dadaloy na kuryente. Walang dadaloy na kuryente rito. Nakabukas to Pinakailangan, ito ay naka-normally close. Kung naka-normally close ito, sabihin natin ganito. Ganito, meron nakalagay dito. Tapos nakarekta itong ganyan. Bukas yan. Pag
in-start mo to, dapat ito normally close. Yan, dapat naka-normally close siya. Pwede mo siyang putulin yung circuit. Halimbawa, in-start mo to, dadalo yung kuryente, kahit bitawan mo to, dadalo yung kuryente dito. Kasi ang mangyayari, sasara ito in-start mo to. Pwede mo siyang i-stop dito, 2 beses. Pag in-stop mo to, bubukas to. O hindi magtutuloy yung daloy ng kuryente. So, dito, magagawa mo lang siya maging jug kapag pinindot mo to at saka binuksan mo rin to. Pero ito ang talagang tamang jug switch, no? Itong ganito. Kasi ito, pag pinindot mo to, pag pinindot ko to, may energize to Ang mangyayari, sasara ito. Kaya ang kuryente, kahit bitawan ko to, kaya sinabing latch, kasi tuloy-tuloy pa rin yung kuryenteng dadaanin. Diba? Kaya pwede ko siyang patayin dito. Ngayon, para maging jug yan, pindutin ko siya dito, may energize to, nakabukas to Dadalo yung kuryente dito lang. Pag binitawan ko yan, bubukas to, wala ng kuryente. Ito ang ginagamit dito jug switch. Ito talaga yung tinatawag natin na jug switch. Meron tayo niyan dito sa kwarto. Yan yung mga tinotroubleshoot nyo. So ito ay normal na jug switch na magkakasama. Kaya pag pinindot ko to, may energize to, sasara to, dadalo yung kuryente dito, no? Tsaka dito rin, hanggat di ko binibitawan. Pero kahit bitawan ko yan, tuloy-tuloy na dadalo yung kuryente rito. Kasi nakasara to Maliban na lang kung pindutin ko to, mapuputol yung circuit, mawawala ng kuryente rito. Pag ito pinindot ko, may energize to, may energize din to. Kaya lang, walang kuryenteng dadaloy dito. Dito lang. Pag binitawan ko, putol na rin dito. Wala ng kuryenteng dadaloy dito. Yun yung logic niyan. Dito naman tayo sa tinatawag natin na idle state ng tinatawag natin na immediate circuit. Ang tawag natin dito immediate. Paliwanag ko lang, no? Sa immediate, gagamit ka ng 2 jug switch. Yun ang dahilan kaya ako in-introduce yung jug kanina. Gagamit ka ng 2 jug switch. Iko-connecta mo sila kanila ng ganito, no? Ganyan. Iko-cross nyo. So, dito sa isa, naka-forward dito. Dito sa kabila, naka-reverse. Ngayon, gagamit ka ng 2 normally closed na galing sa 2 holding coil na ito. Forward yung nasa taas, reverse yung nasa baba. So, paano mangyayari? So, sa idle state, yung kuryente, dadaloy dito lang. No? Wala pang nangyayari dito, pag ganyan. Dito. Dadaloy pareho pati dito. Makikita mo idle yan, pati dito, pag ganyan. Babalik dito, pupunta rito. Wala, hindi naman magsasara kasi ito kasi hindi siya nag-start. Ngayon, pag pinindot ko to, magiging ganito ngayon ang itsura niya. Pag pinindot ko to, ang mangyayari, dadalo yung kuryente dito, pag ganyan. Forward yan ma-energize ngayon itong forward na holding coil. Diba, tinitesting itong holding coil. Pag na-energize ngayon to, itong normally closed na forward na nakakonekta sa reverse na holding coil, bubukas to. Kaya ang mangyayari yung daloy ng kuryente, magiging pa ganyan. Sasara kasi ito Punta rito, dito, ganyan. Dito ka pa kay kabila. Ganito ngayon ang mangyayari ng daloy ng kuryente niyan, no? Pag i-start ko yan, mangyayari, yung kuryente dadaloy dito pa ganyan. Galing dito sa line 1. Akit dito. Pasok dito. Dadaloy dito. Kasi pinindot ko pumunta rito Pumunta rito. May energize to. Yung forward, may energize yung forward. Kaya mangyayari pag na-energize yung forward, bubukas itong forward dito sa baba. Walang kuryenteng dadaloy dyan. Kaya ang kuryenteng dadaloy lang dito. Immediate ang tawag natin dyan. Walang kuryenteng dadaloy dyan. Pero dito meron. Kasi bahati kuryente iilaw itong forward. Punta rito. O ngayon, forward ang ikot nito. Dire-diretso ang daloy ng kuryente ito. Paano naman pag reverse? So pag reverse naman, yung connection niya ay, pag pinindot ko naman ito, may energize naman ngayon yung reverse. Bubukas itong reverse na nasa taas. Kaya ang kuryente simula rito, dadaloy dito, mahahati rito, akit dito, pero dito dadaan sa reverse. Kaya ngayon, ang kuryente dadaloy dito sa line 1, simula sa line 1, tapos hindi dadaan dito yung isa, dito dadaan. Yung galing sa line 1, ibig na pumunta rito, dito pupunta sa isa, dito dadaloy. Papasok yung kuryente rito, dire-diretso dito, papunta rito. Yung isa naman, dadaloy dito yung kuryente, papasok dito, papunta rito. Reverse yun Tapos yung isa, dire-diretso lang. Ang re-reverse dito, nagbaliktad Yung isa umakyat dito, yung isa bumaba dito, yung isa, dito lang diretso papunta ron. Kaya iikot to pa reverse. Sunod.
Idle to eh. Idle. Fault tayo, fault. Pag fault kasi, bubukas to. Pareho din dun sa mga nauna. Pag bumukas to, bubukas lahat yan, ang kuryente dadaloy lang dito sa fault pa ganyan. Hindi akit dito. Rekta dapat ito dito eh. May eraser. Itong fault, rekta dapat dito. Yan yung fault, rekta dapat siya. Kaya ang kuryente dadaloy dito pa ganyan. Pababa rito. Kaya yan yung mangyayari dyan. Pag fault, dito lang dadaan yung kuryente. Lalagyan ko lang ng indicator na kulay para makita nyo. Gamit ako ng red ako. Pag fault, yung idle meron na eh. Pag fault, ganito. Dadaloy lang siya dito, punta rito. Pares lang yung fault sa ibang mga circuit. Punta rito. Ayan. Tapos, meron pa rin fault dito. Ito fault yan eh. Bungis na siya sa fault state. Kaya dito, maglalagay ka na nakaparallel dito na fault. Ganyan. So, yan ang ibig sabihin pag fault kahit na immediate pa siya. Sunod natin yung sequential. Dito na tayo sa sequential, no? Yung line 1, yung line 2. Itutuloy lang natin yung circuit. Ganito circuit ng sequential, halos kapareho rin yung reverse forward na immediate. So, yung una ay, ang tawag natin dito ay reverse forward immediate yung nauna. Ngayon, ito naman yung sequential. Sequential, ganito. So, kapag tawagin natin itong motor 1 at motor 2, no? Pag pinindot mo to, mangyayari, may energize yung, dadali kasi ang kuryente dito eh. Ganito, no? Galing sa line 1, akyat galing sa line 1. Lagyan natin ng connection. Line 1 sa line 2. Line 2 to. So mula sa line 1, akyat dito, papunta rito. No? So paano? Gawin natin ng green. Ibig sabihin, running. So ito yung para sa idle. No? Sabi ko nga kanina, yung kuryente ay puro hanggang dito lang. Hindi magtutuloy. So dito naman tayo sa running. So as usual, pag pinindot ko to, dadalo yung kuryente dito, papasok dito, diretso dito, may energize tong forward. Pag na-energize tong forward, yung normally close, magbubukas. Yung normally open, magsasara. Magsasara yung normally open, magbubukas itong normally close. Kaya ang nangyayari ngayon, yung kuryente, dadaloy dito sa line, simula sa line 1, akit dito, pasok dito, diretso doon, diretso dito, pababa, diretso dito. Pala, sasarado yung forward na indicator. Paano ngayon ang mangyayari? Pakita nga natin. From line 1, dadali ang kuryente dito. Akit dito, pasok dito, diretso dito. Tapos, dadaan dito, dadaan dyan, akit dito, diretso dito. Tapos, dadaanan niya yung fault. Nakasara kasi. Tapos, pailawin niya yung indicator, daan siya dito, salubungin niya yung kuryente dito. Pababa dito, diretso dito, pababa. So, nakailaw yung green yan. No? Sunod, kita natin dito sa motor kung paano siya gagana. Kasi, nasa tayo eh, sequential eh. So, hindi natin tatawagin forward kundi motor 1 tsaka motor 2. Since na motor 1 ang concern, sasara itong tatlong ito eh. So, ito na yun. Nagkaroon kasi ng fault. So, ulitin ko lang, no? Pag idle, ang daloy ng kuryente dito, mula sa line 1, hanggang dito lang. At dito, balik dito, baba. And then, hindi magtutuloy yung kuryente dito. Kasi, naka-idle na. Halimbawa, kanina na-discuss ko yung motor 1. Pag motor 2 naman, ganito magiging setup ng kuryente. No? And then, mula sa line 1, dadaloy siya rito. Papasok siya rito sa motor. Tapos, itong dadaloy dito, ipunta sa line 2. Kaya mangyayari, itong motor na itong ikot dahil dadali yung kuryente dito. Nakasara kasi ito eh. Ito. Pero sa plate nyo, papakita nyo lahat yan. Tapos, ito yung para sa fault. Pag fault, dito lang dadaan kasi bubukas ito eh. Patay na yung circuit. Itong buong ito, wala na ito. Yung buong control circuit ay wala na. Ang dinadaluyan na lang ng ng kuryente ay itong fault, yung overload relay na normally closed, normally open, na nag-no-close, tapos itong buzzer punta rito sa line 2. Kaya ganito mangyayari. Okay class, pasa dito sa mga napanood ninyo, pwede na natin gawin simula 1 hanggang 12. Kasi pinakahuli yung sequential. Number 11 yung electrical interlock. So you're going to make 12 plates. No? I'm expecting 12 plates from you. Simulan nyo nang tapusin, para dire-diretso na tayo sa practical natin. Thank you very much.